Amen? So, sige po, tayong lahat ay simula po sa panalangin. Hallelujah, Lord. Palakpakan muna natin si Lord. Happy and blessed Tuesday morning po sa atin pong lahat. Nagbabago ang araw, nagbabago ang panahon, pero hindi nagbabago ang katapatan at kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya tayo pa ay dudulog sa Kanya, sa Kanyang kabanal-banalang trono sa kalangitan. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Basahin ko lang po yung awit or Psalm 28. Hallelujah. Ang sabi po dito, mga kapatid, akin lang pong idedeklara ang Psalm 28, awit 28. Tagapagtanggol kong Yahweh, ako'y nananawagan. Sana'y iyong pakinggan itong aking karaingan. Kung katugunan ay hindi mo ibibigay, para na rin akong nasa daigdig ng mga patay. Pakinggan mo sana ang paghingi ng saklolo kapag itinataas ang kamay ko sa iyong banal na templo. Huwag mo akong ibilang sa mga masasama na pawang kalikuan ang mga ginagawa. Kung magsalita'y parang mga kaibigan, ngunit sa puso'y may pagkamuhing taglay. Parusahan mo sila sa kanilang ginagawa, pagkat mga gawa nila'y pawang masasama. Parusa sa kanila'y iyong igawad, ibigay mo sa kanila ang hatol na dapat. Mga gawa ni Yahweh ay di nila pinapansin. Mabubuti niyang gawa'y ayaw intindihin. Kaya't sila'y kanyang pupuksain at hindi na muling pababangunin. Si Yahweh ay dapat purihin. Dininig niya ang aking mga daing. Si Yahweh ang lakas ko at kalasag. Tiwala ko'y sa kanya nakalagak. Tinutulungan niya ako at pinasasaya. Sa awiti pinasasalamatan ko siya. Iniingatan ni Yahweh ang kanyang sambayanan. Siya ang kanlungan ng kanyang haring hinirang. Iligtas mo, Yahweh, ang iyong bayan. Ang mga sa iyo ay iyong basbasan. Alagaan mo silang magpakailanman tulad ng pastol sa kanyang kawan. Uulitin ko lamang po ang awit 28, but this time verses 6 to 9, yung latter part po. Pakinggan nyo po, ito ay para sa inyo. Si Yahweh ay dapat purihin. Dininig niya ang aking mga daing. Si Yahweh ang lakas ko at kalasag. Tiwala ko'y sa kanya nakalagak. Tinutulungan niya ako at pinasasaya. Sa awiti, pinasasalamatan ko siya. Iniingatan ni Yahweh ang kanyang sambayanan. Siya ang kanlungan ng kanyang haring hinirang. Iligtas mo, Yahweh, ang iyong bayan. Ang mga sa iyo ay iyong basbasan. Alagaan mo sila magpakailanman tulad ng pastol sa kanyang kawan. Napakaganda po na ideklara sa ating mga buhay. Tayo pong lahat ay iingatan ni Yahweh, ang ating Diyos. Tayo po ay kanyang aalagaan magpakailanman. Tayo ay kanyang babasbasan sapagkat tayo ay para sa kanya lamang. Siya ang ating dakilang pastol. Tayo ay mga tupa. Tayo ay nasa kanyang kawan. At ang lahat ng nabubuhay sa pag-iingat at pangangalaga ng ating Panginoon kailanman ay hindi mapapahamak. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Truly, God, today we honor you. We glorify you, God. We magnify your holy name. We exalt your name, Jesus. Salamat po sa panibagong araw, sa panibagong lakas. Sa bawat salita mo na aming idineklara na nagbibigay buhay sa amin, nagbibigay lakas sa amin. Tunay po, Panginoon, ikaw ay karapat dapat purihin. Ikaw ay dumidinig ng aming mga daing, ng aming mga panalangin, Panginoon. Ikaw ang aming kalakasan sa oras ng kahinaan. Ikaw ang aming kalasag o armor sa mga panahong binabato kami ng mga problema, ng mga suliran at mga pagsubok. Kung may mga arrow of deaths na nakatapat sa amin, mga arrow of curses from the enemies, na kahit itira nila ang mga arrow na ito, ang mga sibat na ito, Panginoon, hindi po kami maaano sapagkat ikaw ang aming kalasag.
Panginoon, naniniwala po ako, dakilang Diyos, na ang lahat ng mga taong nagtitiwala sa inyo ay hindi mapapahamak. Ikaw ang tutulong sa amin, Panginoon, at ikaw ang magbibigay ng lubos na kagalakan, kasiyahan sa bawat isa sa amin. Kaya patuloy po kaming magpupuri, aawit ng pasasalamat sa inyo, hindi mapapagod ang aming mga puso na ikaw ay aming pong paglingkuran. Hindi kailanman mahahapo ang aming mga puso na ikaw ay aming pasalamatan, Panginoon. Salamat sa isang napakagandang araw na ito na muli naming mamamasdan ang kakaibang pagkilos mo, ang presensya mong mananangan sa aming mga buhay. Lord, you are very much welcome, Lord, sa bawat pamilya, sa community na ito. Malaya po kayong kumilos, malaya po kayong magpakahayag, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sa bawat salita na aming pagbubulay-bulayan, Lord, hayaan mo na ang salitang, mga pangako mo, ang mga salita mo ay magsilbing sandata po namin, Panginoon. Hindi po kami malilinlang, hindi kami madedeceive ng kaaway, Panginoon, because hawak-hawak po namin, dahil hawak-hawak namin, Panginoon, ang katotohanan ng iyong mga salita. So Lord, guide us. Lord, cover us tightly with your most precious blood. Kung may nakikita ka man pong kasalanan, karumihan, Panginoon, pakabalutan mo kami, linisin mo kami, Panginoon. Hayaan mo na malinaw namin, maliwanag naming mapakinggan ang iyong tinig sa umagang ito. Malayang malaya ka, Panginoon. Itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon, sa bawat salita na lalabas sa aking labi. Dalangin ko po na ito ay pakabasbasan mo, Panginoon. Kontrolin mo ang aking dila, Panginoon, na walang ibang salita na lalabas sa labing ito na hindi mo pinahihintulutan. So Lord, take full control of everything. Lord, I entrust, Lord, the time that we will spend here in this platform, dito sa TikTok. Nagpadala ka ng maraming mga tao na makikinig, mga tao, Lord God, na matututo at mababago ang buhay. Lord, continue to anoint each and every one of us, God. Maraming salamat po dahil ngayon pa lang, pinagpala mo na kami, pinaburan mo na kami, Panginoon. At dinedeklara po namin ang katagumpayan sa buong araw na ito. Father, grant us success through the power of the Holy Spirit in Jesus' name. To God be the glory. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! God is so good. Praise God. Wow. Praise God, Ate Mary Rose. No? Magkaroon po tayong lahat ng malakas na internet connection upang hindi po tayo mawala, no? Ma-disconnect sa atin pong live devotion kasi po mahalaga ang pag-aaral ng salita ng Panginoon at ito po ang magiging sandata natin upang harapin ang bawat laban ng ating buhay. Kung hindi niyo po napapansin, mga kapatid, lagi po tayong tinuturuan ng Panginoon ng mga salita niya. Nang sa gayon, kapag dumating na sa araw na may mga pagdadaanan tayong mga pagsubok, meron tayong maaalala, meron tayong panghuhugutan. Amen po ba? So, lagi niyo pong pakinggan ang mga salita ng Diyos para po kapag tayo ay haharap na sa matitinding problema, may mababalikan tayo, may mapanghuhugutan po tayo. Okay? So, yun po yung kahalagahan. And mahalaga rin yung mga nagno-note taking. Bakit po? Kasi kapag ikaw ay note taker, ikaw ay history maker. Bakit po? Dahil kapag sa oras ng pangailangan, pwede mong buklatin ang iyong notes at makikita mo doon, ito pala ang tinuro sa akin ng Panginoon sa araw na ito na magagamit mo ngayon sa mga pinagdadaanan mo ngayon. Okay po ba? So, sa lahat po ng mga nagtitake down notes, pagpatuloy niyo po iyan, mga kapatid, maipapamana nyo po iyan, legacy nyo po iyan, yung mga sinusulat nyo dyan sa inyo pong mga notes. Okay? So, God bless us all po. So, today po, we will be talking about integrity. Maraming beses na po nating pinag-aaralan. Actually, kung mapapansin nyo po sa atin pong mga devotion, ang tinatalakay talaga natin ay character formation talaga, mga kapatid no? Character formation. Dapat po sa bawat araw na nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, merong nababago sa ating buhay. Sure po, Ate Lynn, sure. Pwede nyo pong screen record, pwede nyo pong i-share sa inyong mga mahal sa buhay.
Okay? Kailangan merong nagbabago. Merong pagbabago sa bawat araw. At ito namang mga pinag-aaralan natin, no, halos yung mga characters naman ay minsan po ay nauulit, pero kailangan talaga eh. Bakit po ba inuulit ang isang bagay kapag ito ay mahalaga, kapag ito ay importante? So today po, we will be talking about integrity. So the title of our devotion for today is Integrity When No One is Watching. Integrity when no one is watching. Kapag wala na po nakakakita sa atin, sino po tayo? Ano tayo? Kapag after natin ng devotion, anong klaseng pamumuhay ang meron tayo? Ang Exodus chapter 22 po ay pagpapatuloy ng mga praktikal na batas na binababa ng Diyos sa mga Israelites. But this chapter 22, we will go deeper. Okay? Tayo ay mas lalalim pa. At dito makikita natin ang laman ng ating mga puso. Kung bakit ba natin ginagawa ang isang bagay, no? So this chapter po goes deeper into the heart, into our heart, behind our motives, behind our actions. Makikita po natin ngayon. Dito po sa chapter na ating pag-aaralan, mga kapatid, no? It will talk about paano ba tayo mag-respond kapag may taong nakagawa sa atin ng pagkakamali. Paano ba tayo magiging responsable sa pag-handle ng mga sigalot? Paano ba tayo magkakaroon ng katapatan kung walang nakakakita sa atin? At paano tayo magkakaroon ng compassionate heart sa mga tao na vulnerable, sa mga taong mahihina? So at first glance, kung pabasahin niyo po ang Exodus chapter 22, parang mga simpleng batas lamang naman po ito. But in reality po, meron pong katotohanan kung bakit binigay ng Lord ang mga batas na ito sa mga Israelites. Alam niyo po kung ano yung concern ng Lord? Tingnan niyo po ito. God is concerned not only with what we do publicly, but who we are privately. Concern ang Lord, mga kapatid, hindi lamang sa mga ginagawa natin in public. Concerned din ng Lord kung sino tayo in private. At dito po, nais tayong turuan ng Diyos that integrity is revealed in the small, unseen, everyday decisions. Ang integridad po, mga kapatid, ay nakikita sa maliliit na mga bagay na ginagawa natin. Sa mga bagay na maaaring hindi napapansin ng iba, at sa pang-araw-araw nating mga desisyon. You know what? Integrity is one of the core values of our church, of JIL. Sa JIL po ay kabisado namin ang mission, vision, and core values. Kasi ito yung lalakaran ng church eh. So our mission sa JIL, sa Jesus is Lord, is to bring all peoples to the kingdom of the living God, regardless of race, status, belief, and religious affiliations through the saving, healing, delivering, and transforming power of our Lord Jesus Christ. Ang vision naman po, ang natatanaw po naming vision, a glorious church evangelizing and discipling Filipinos and all the peoples around the world, no? Yun po yung vision ng church eh. Evangelizing Filipino people and all the peoples of the world through teaching, preaching, and living out the full gospel of the Lord Jesus. So that is the vision of the church. And also, we embody our core values. Ano po ang core values ng Jesus is Lord Church? P-Life. Alam niyo po yung P-Life? Yung letter P, ang mga members po ng JIL must have this passionate love for God. P, passionate love for God. Yung L, love and compassion for others. May pagmamahal sa kapwa. Letter I is integrity. Letter F is faithfulness, and letter E is excellence. So P-Life, passionate love for God, love and compassion for others, integrity, faithfulness, and excellence. And yes, kabisado po namin yan. Kasi po, ito yung nilalakaran namin. Ito ang church. Ito ang core values ng church.
So kapag nasa loob ka ng church, ito ang dapat makita. Ito ang standard. Kailangan meron kang pagmamahal sa Lord passionately. Kailangan may pagmamahal ka at compassion sa kapwa mo. Kailangan may integridad ka. Kailangan tapat ka at excellent ka sa ginagawa mo. Kaya hindi pwede sa amin yung basta naglilingkod ka lang. Kapag naglilingkod ka, you give your best. Hindi pwede na. Kailangan pwede na. Amen po ba? Hindi tayo magbibigay ng kakarampot sa Diyos. Hindi tayo magbibigay ng tira-tira sa Panginoon. If it's for the Lord, it must be the best, the holiest, and the purest. Sabi nga po ni King David, I will not offer to God sacrifice that cost me nothing. Hindi ako magbibigay sa Diyos ng aking sakripisyo na walang halaga sa akin. Kung magbibigay ka na lang din naman sa Panginoon, make sure that it's the best. Kung maglilingkod ka sa Diyos, make sure that it's the best. Let's give our God the best that we could offer to Him. Bigyan natin yung nararapat sa Diyos. Kasi binigyan niya sa atin yung pinakamahalagang bagay yung kaligtasan di ba? So, ibigay natin sa Diyos ang nararapat. Amen po ba? So again, one of our core values is integrity. Integridad. So dito sa chapter 22 po, ay inexpand lang po yung justice by focusing on mga pagnanakaw, theft and restitution, responsibility for damage, honesty in entrusted matters, moral purity, care for the vulnerable, and reverence for God. So makikita natin dito yan sa Exodus chapter 22. Itong mga bagay na ito, pwede niyo pong basahin yan para makita niyo about theft, responsibility, honesty, moral purity, care for the vulnerable, and reverence for God. Okay? And God wants to shape itong mga Israelites. Meron pong paghuhubog at paghuhulma, pag-form na gustong gawin ng Lord sa mga Israelites. At yan din po, mga kapatid, ang gusto ng Panginoon sa atin. Mahubog tayo. God wants to shape us. God wants to shape His people. Okay? Alam ko po na may mga pagkakamali tayo nagagawa sa buhay. Gustong itama yun ng Diyos. God is shaping us para tayo ay maging tao na responsable. Okay? Responsable. Tayo ay maging tao na pinoprotektahan natin ng mga mahihina. At nag-expect ang Lord na kahit may nakakita o wala, we are faithful. And we embody this integrity. Again, may nakakakita man o wala. May nakakakita man. Sabi nga po nang narinig kong teaching, be faithful to God in season and out of season. Be faithful to God. Kasi po, ang integridad, mga kapatid, ay sinasapamuhay po yan araw-araw. Ang righteousness o ang katuwiran ng Panginoon, hindi po yan abstract. Okay? Ang righteousness po, mga kapatid, it is lived out in our daily choices. For example, ngayong araw na ito, siguro, pagkagising mo ng umaga, meron mga desisyon agad na nasa isipan mo. Babangon ba ako agad o magpapatuloy pa ako sa pagtulog? Magluluto ba muna ako o manonood muna ako ng Netflix? Maglalaba ba ako o magso-social media muna ako? Anong gusto nating gawin? Magtatrabaho ba muna o magpe-pray muna? So, ang integrity po ay pagpili mo araw-araw ng nararapat, ng matutuwid sa harapan ng Panginoon. So, it is lived out in daily choices. Kaya po, mga kapatid, wala naman nakakita sa atin, di ba? Pagkagising mo ng umaga, may makakita ba sa'yo kung anong mga bagay na gagawin mo? Ang Diyos lang ang nakakakita sa atin. So, make sure na tayo ay nabubuhay ng tama, may katwiran, at may integridad. Amen po ba, mga kapatid? May nakakakita man sa'yo o wala? Para sa lahat ng mga kabataan, may nakakita man o wala?
Huwag kang kukupit sa pitaka ng iyong magulang. Hindi porkit hindi nalaman ng magulang mo ay ligtas ka na, safe ka na. Kasi maraming CCTV ang langit at kitang-kita lahat ng mga bagay na ginagawa po natin. Alam niyo po nung nasa Taiwan ako, I'm so blessed, no? Sa lahat ng mga nasa Taiwan. Kasi meron akong nung sumakay ako sa bus, may nakita ako, may nakaiwan ng gamit doon sa bus. No, may nakaiwan. Siguro kung nasa Pilipinas ka, wala na yung gamit na yun. No? Pero, alam nyo ba na nandoon pa rin siya, hindi siya pinapansin ng mga tao. Hindi siya pinapansin kahit may mga tao nakaupo doon, ginilid lang nila yung gamit na yun. Ginilid lang nila. At sa kanila po, talagang kapag senior citizen o mga PWD yung sa upuan na yun, hindi upuan yun ng mga tao kahit punong-puno na doon sa bus o doon sa train at walang umuupo matanda, kahit siksikan na siguro, walang uupo doon. Ganon sa Taiwan. Wala, na-bless lang ako talaga. No? So talagang, yung sistema ay sinusunod. Yung batas ay sinusunod. Integridad. No? Ikaw na lang yung mahihiyang gumawa ng mali. Sa atin dito, pag may nakita kang cellphone kapag naiwan mo dyan, hindi mo na alam kung saan na mapupunti. Nabenta na agad. Diba? Nabenta na agad. Last Friday, nung naka-duty ako sa barangay, ito nakakatawa. Last Friday, nung naka-duty ako sa barangay, may nagrereklamo na wala ng cellphone. So ngayon, ang nangyari, habang nagrereklamo siya, ganyan, may tumawag sa, so may tinawagan nila yung cellphone na yon, sumagot, sabi niya, hello po, ganito, bla bla, nag-usap sila. Hanggang, sa sabi nung sumagot, sabi niya, actually, nabenta na po sa akin tong cellphone nyo Kanon, nabenta na agad yung cellphone. Grabe, hindi ko alam kung totoo bang nabenta o humihingi lang ba ng pera yung tao na yun na nakapulot at siya talaga yung nakapulot, etc. Grabe, no? Makaiwan ka ng cellphone. Diba? Hello po, Nay Carmela. Honestly, sa pag-uwi ngayon lang po may nakita ko wallet, may laman. Akala ko papel, pero dollar po nakita ko. O talaga, Mami Yani? Nasaan ka ba, Mami Yani? Ayan, no love, nasaan din kayo? Sabi niyo dito, yes, Pastor, ganyan dito sa ibang bansa, disiplinado sila. Ang bilis, no? Praise God. No? Yun lang, talagang makikita mo talaga ang pagkakaiba. Ako siguro kasi nagta-travel ako sa mga bansa. Actually, nung nagpunta ako sa Singapore ng 2016, inggit na inggit ako. Sabi ko, napakaganda sa Singapore. To the point, ayoko nung umuwi sa Pilipinas, ganong level. No? Ako, grabe, napakaganda sa Singapore, napakalinis. Parang umalis ako ng bahay umaga, pag uwi ko ng gabi, parang hindi ko naramdaman yung pollution sa paligid. Ganon, kasi napakalinis. Sa totoo lang po, di ba sabi ko nga po kagabi, napakayaman ng bansang Pilipinas kung nasa tamang pangangalaga lang ng mga leaders. Napakayaman ng bansang Pilipinas. Siguro sa atin talaga magsimula, no? Mga kapatid, sa atin magsimula. Tayo na nandito ngayon, itong 272 na nanonood po ngayon. Sa atin magsimula yun. Yung pagmamahal sa ating Diyos at sa ating bayan. May pag-asa pa naman ang bansang Pilipinas. Basta maging honest lang po tayo. No? Sa Japan, ganun din daw. Diba? Sa Taiwan, sa Japan. Bakit sila kaya nila? Bakit sila nagagawa nila? No? Kaya rin natin yun. Magsimula sa atin, kapag may nakita kayo na kahit na anong gamit, ako po, napakaingat ko po dyan, no? Hindi ako kumukuha ng gamit ng basta-basta. At ganito lang po, no? For example, meron kayong gathering or whatsoever, tapos naiwan ka sa kwarto, mag-isa, may mga gamit doon. Ako ginagawa ko, umaalis din ako. Ay, hindi ako pumapayag na mag-isa lang doon, lalo na kung hindi ko naman kilala yung mga taong nandun, di ba? So, ingatan po natin yun. Kasi, tsaka, alam niyo, nakikita naman talaga tayo ni Lord Nakikita tayo ni Lord. Lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Di ba? Nakikita ni Lord lahat ng mga bagay na ginagawa po natin. Nung nasa Saudi kami, naiwan ko yung wallet ko sa IKEA, laman buong sahod ko na ibalik sa akin. Di ba po? Grabe. Talagang nababalik talaga.
Dito sa Pilipinas, wala. Lilipad yun parang paro-paro. One time, naiwan sipi ko sa taxi, andun lahat nga pera ko, binalik sa akin ng taxi driver, buong buo. Praise God. Diba? Makikita natin ang kaibahan. Ako po ay maano ako mag-travel. No? Nagta-travel ako sa ibang bansa. Starting 2016. So, I've been to Singapore, Malaysia, China. Pang-apat ko pa lang yung Taiwan. No? So, kita ko doon, grabe, ibang-iba. Ito pa isa, totoo, Mami Jing, ito pa isang ginagawa ko, ha. Pwede nyo itry or ituro sa ibang mga tao. Hindi ako nagkakalat. Kahit balat ng candy, hindi ako nagtatapon ng basura sa labas. At kapag meron akong kaibigan na nagtapon ng basura sa labas, sabi ko sa kanya, oy, nagkalat ka, kapag bumaha sa Pilipinas, kasalanan mo. Ganun sinasabi ko sa kanya, kapag nagkaroon ng baha dito, kasalanan mo, ah. Ganyan, sabi kong ganun. Kinokonsensya ko talaga sila. Kasi ako nga parang nagigilty ako kahit balat ng candy, babalikan ko pa yun. For example, balat ng candy na tapong ko kung saan man, maalala ko, babalikan ko pa yun, pupulutin ko talaga yung tatapong ko sa basura, sa basurahan, or ilalagay ko sa bag ko. Kasi po, mga kapatid, kailangan natin ng disiplina. Seryoso po ako doon. Talagang hindi ako nagkakalat. Ayoko magkalat. Lalo na pag plastic. 'Di ba? Lalo na pag plastic. Kasi hindi agad-agad dyan. Ilang milyong taon na ata bago ma-decompose ang plastic, 'di ba? Tapos yun din. Kapag kakain din kami, no, usually, kunwari kakain, 'di ba? Ito yung mga maliliit, mga simpleng bagay lang na pwede nating gawin. For example, kakain kayo sa mga fast food, sa mga restaurant, 'di ba? Tulungan din natin yung mga waiters. Alam ko trabaho nila 'yon. Yes, trabaho nila 'yon, no? Na iligpitin. Pero yung parang isalansang mo lang ba? Yung parang ganun lang. Isalansang mo lang ng maayos, hindi yung iiwanan mo na parang puro kalat, etc. Yung parang iayos mo lang. Yun lang. Ako, simpleng ganung mga bagay, ginagawa ko siya. Kasi alam ko na may impact pa rin yun kahit papano. So, kahit saan kami kumain, tinuturuan ko yung mga kasama ko. Sige, ayos natin konti. Yun lang, ayos lang ng konti. Konting-konting linis lang naman eh. Gaano ba kahirap yun, di ba? Isalansang mo lang ng maayos. Hindi yung iiwanan mo siya na, ganito. Parang, ang dumi-dumi. Ganun. Ayan, hello po Ate Butterfly. Self-discipline, totoo yan. Sa US ba, kamusta dyan, Ate Butterfly? Paano ang dyan? Ano ng mga tao dyan? Tinatawanan ako sa naglilinis ako. Kinainan ko sana ako sa Japan. Oo, di ba? Wala daw basurahan sa kalsada sa Japan. Ganun yung ganung mga bagay. May kusa di ba? May kusa. So tayo, yun lang hindi ko naman sinasabi na gawin nyo yun or gayahin nyo ako. Pero ako, yun lang yung conviction sa akin Huwag ako magkakalat. Mas mag-aayos ako. Noon, napagkainan. Yun. Kaya conviction sa akin yun ng Lord. Pwede nyo gawin. Pwede nyo rin hindi gawin. Pwede ka matulog sa CR. Oo, di ba? Simpleng bagay lang naman siya. Totoo. Di ba? Mga matitigas ang ulo Pero hindi ko dinedeklara yun. Mababait ang mga Pilipino. Diba? So, simulan natin sa atin. Yun lang, simpleng mga bagay. Sa Taiwan, pag kumain ka sa fast food, ikaw mismo mag-list ng, tama, diba? Apply Clego talaga. Clego. Apply Clego. Tapos, ano ba yung mga maliliit na mga bagay na pwede natin gawin? Well, sa loob ng church, or kahit hindi, tinuturuan ko rin yung mga kabataan na maging magalang sa nakakatanda. Hindi porket mas matalino ka sa mas matanda, may karapatan ka ng i-disrespect o dishonor siya. So at the end of the day, hindi. No? Tayo mga Pilipino, pinapahalagahan po natin ang paggalang at pagrespeto sa matatanda. So, tinuturuan ko yung mga kabataan na mag-bless, no? Tinuturuan ko yung mga kabataan na magpo at opo, gawin nila yun. Kasi ako dati hindi naman ako nagbe-bless pero nagbe-bless na ako sa magulang ko nung nakakilala na ako sa Lord.
Yun. Pinractice ko na siya. So, nagbe-bless na ako sa Lord. Sa Lord. Sa mga, sa mga magulang ko. So, yun. So, simulan po natin. Okay? Sa maliliit na mga bagay lang. Huwag kang mangopya. Yan. Huwag kang mangopya kung estudyante ka. Ano pa ba? Mga ginagawa natin kahit maliliit na mga bagay lang. Huwag kang mangopya. Huwag kang... Basta yung mga basics, no? Na dapat ay ginagawa talaga natin. Okay? So, araw-araw, magkaroon tayo ng integridad. Huwag mambuli. Totoo. No? Huwag kang mambuli. Huwag magreklamo. Well, may mga tao talaga na mareklamo sa buhay, di ba? At siguro guilty naman tayong lahat dyan. Lahat tayo nagre-reklamo. Di ba? Pero, dapat mas piliin pa rin nating makita yung magagandang bagay kaysa sa mga reklamo natin sa buhay. Oh, di ba? Ngayon, nag-I love you na si Ate Ana Lu. Praise God. Oh. Di ba? Nakikita nila yan. Nakikita ng mga tao yan na binabago na tayo ni Lord. Wow. Praise God po. Laagang Jude sa pagpasok mo sa seminary. God bless you. Samahan ka ni Lord. So, point number 1 na tayo, mga kapatid. Sama niyo ako sa prayer bukas. Okay, point number 1. Kasi maghahanda na ako ngayon. Point number 1. True integrity means making things right. True integrity means making things right. Sabi sa Exodus 22 verse 1, whoever steals an ox or a sheep must pay back 5 head of cattle for the ox and 4 sheep for the sheep. So God did not allow wrongdoing to be ignored. Hindi pwedeng ipagwalang bahala lang o hindi pwede na walang gawin kapag tayo ay nagkasala. Restitution was required. Ano bang ibig sabihin, mga kapatid, ng restitution? Ang ibig sabihin po ng restitution, kung titingnan po natin sa dictionary, ay restoration of something lost or stolen to its proper owner. So, ibig sabihin, kapag may nawala ka, kailangan ibalik mo yon. So, ito pa isa sa mga bagay, mga kapatid. Kapag ikaw ay nanghiram, make sure na ibalik mo. Integridad din yun eh. No? Kapag nawala mo yung bagay na hiniram mo o kapag nasira mo, palitan mo. Palitan mo yun. Diba? Parang sa akin lang po kasi responsibilidad mo yun eh. Ikaw yung humiram. O for example, humiram ka ng sasakyan o ng motor, nabangga mo o nagasgasan mo. Alam mo namang pagbabayarin mo pa yung hiniraman mo. Diba? At sa lahat daw ng may utang magbayad. Sabi ni Mami Jing, totoo naman yun, di ba? Totoo yun, restitution was required. Kapag ikaw ay nanghiram ng sasakyan, ito po mga ethics, no? Kapag ikaw ay nanghiram ng sasakyan o ng motor, pinahiram ka ni, di ba? Libre na yon. Pagasan mo naman. Di ba? Pagasan mo naman. Maganda ka i-full tank mo ni. 'Di ba? I-full tank mo na kasi pinahiram ka na nga eh. Buti sana kung pinagbayad ka. 'Di ba? Pero kahit pinagbayad ka, pagasan mo pa rin 'yun, kasama na sa bayad 'yun, 'di ba? Pero kung libreng pinagamit sa iyo, tama, pakonsuelo na 'yun eh. O 'di ba? Kahit car wash man lang daw eh. Totoo. So 'yun, mga kapatid. Restitution was required. Restitution was required. Kapag ikaw ay nagkamali, hindi pwedeng ipagwalang bahala mo lang yon. Okay? So, it is required, mga kapatid. Kapag ikaw nanghiram, for example, nanghiram ka ng damit, ibalik mo. Kaso, pag damit kasi hygienic down, di naman talaga pinapahiram ang mga damit eh. Unless kailangan. At kapag binalik mo, baka naman ibalik mo, hindi mo pa nilalabhan. No? Baka naman hiram ka ng damit, hindi mo man lang nilaban, hindi mo pa dinawni. Diba, mga kapatid? Nanghiram ka eh. Ibalik ha, hindi ibenta.
So yun, yung mga ganung mga bagay. 'Di ba? Parang yung kasi yung mga maliliit na mga bagay na sometimes hindi na natin binibigyan ng importansya, pero mahalaga rin yun. Mahalaga rin yun. Oh, ito pa isa. Kapag may nakita kang kaibigan, sa nakasabay mo sa jeep, nakasabay mo sa bus. So kapag siya ang nagbayad, 'di ba may mga ganon? Sige, ako na magbayad sa iyo. Okay na, nakabayad ka na. Sa susunod na makasalubong mo siya o makasabay mo siya sa bus o sa jeep, ikaw naman ang magbayad. Ano ka ba naman? Baka naman mamaya inaabangan mo pa siya. Naku, anong oras ba sumasakay ito sa bus? Aabangan ko lagi para malibre ako. Hindi po ba? Baka mamaya lagi mo siya inaabangan. Anong oras ba ito sumasakay sa jeep o sa bus para makalibre ka? Huwag abusado. Diba? Huwag abusado. Puro ano ka. Ay, nako. Diba? Aray mo. So, may mga ganun tao din kasi eh. Ikaw, huwag kang abusado. Okay? Huwag kang mapanlamang sa kapwa. Kaya nga tayo nandito kasi tinuturuan tayo ni Lord eh. Diba? Kaya nga tayo nandito para inaayos. Kaya nga sabi ko sa inyo, character formation tong ginagawa natin. Bakit ko kailangang ituro? Bakit ko kailangan magbigay ng mga illustration? Para syempre po, di ba? Magkaroon tayo ng awareness na, hala, ako yung sinasabihan ni Kuya Har. Naku, parang ako'y tinatamaan. Eh sabi ko nga, bato-bato sa langit ang tamaan, magpatama, ang mga tatamaan, magbago. Give and take is collaboration. Tama. Give and take relationship din. Magbigay ka, tatanggap ka. Tatanggap ka, magbigay ka. Huwag puro tanggap ng tanggap. Tama po ba yon mga kapatid? Huwag puro tanggap. Puro ka pa kabig. Diba? Puro ka pa kabig. Puro sa'yo lahat. Diba? Masyadong selfish na yon. Masyadong self-centeredness na yon na gusto mo, puro ikaw na lang. Diba? Puro ikaw na lang. O kapag may kainan, ay, sige, sa akin yung best portion, sa akin yung best part. 'Di ba? For example, may reunion sa inyo, 'di ba? Ikaw lagi nangunguna sa pagkain pero sa urong, 'di ba? Kain gusto, urong ayaw. Gusto mga ganun, 'di ba? Pag may makakainan, pag may handaan, gusto sa'yo yung best part. O hindi, sa akin yung balat ng manok, sa akin yung balat ng lechon, 'di ba? Pero kapag buto-buto na, ayaw na. So, yun lang gusto ko lang pong sabihin sa atin. Okay? Hindi ako nagpapatama. Okay? Tama. Tapos ito pa isa. Kapag may mga tao nang hehiram sa akin ng pera, ito, di ba nakwento ko na sa inyo to? Gusto ko lang po ulit i-share, no? Kapag may nanghihiram sa akin ng pera, pasensya na po, hindi ako nagpapahiram ng pera. Ako po ay nagbibigay. Pero, sa abot lang ng aking makakaya. For example, may nanghiram sa akin ng 1,000. Ang pera ko lang that time na available at kaya kong ibigay ay 100 or 200. Sabi ko, sige, ito na lang po kasi ito lang po yung kaya ko. So, yun lang yung kaya kong ibigay. At hindi na ako nag-e-expect kung ibalik sa akin, edi much better. Pero kung hindi, okay lang. Maluwag sa kalooban ko. Kasi, spare money ko naman yun eh. No? So, kapag ikaw ay magbibigay, sa abot lang ng makakaya mo. Okay? At kung ikaw ay magpapahiram naman, for example, kilala mo naman talaga, magpapahiram, then mag-set kayo ng oras at araw na ito kailangan mo ibalik sa akin kasi may pangangailangan din ako. Okay? Branded lahat ng bags, tapos sa bayaran, ang hirap humugot, kaya ang hirap naman nun. Kuya, yung hiniram po sa akin, di ko na pinabayaran. Yun, yung mga ganong mga bagay. Basta, yung bukal lang sa loob mo na kaya mong ibigay. So, ako yun lang din. Hindi talaga ako nagpapahiram madalas talaga. Kasi po, ayoko masira yung relationship eh. Kasi 'di ba may mga tao na, kuya, pahiram po ako ng 5,000, ganito, ganyan, babalik ko po sa ganito. Kasi hindi nabalik. 'Di ba po, pag hindi nabalik, wala na. Mahihiya na yun sa'yo, pagtataguan ka na nun. 'Di ba? Sayang yung pagkakaibigan, sayang yung relationship. 'Di ba magpaano na kayo nun, mag-aano na kayo nun eh, 'di ba? Yung parang maghahanap na kayo, naku po, parang maniningil ka na, etc. Friendship over na. Mahirap po na manghiram. Well, may mga tao na kailangan talaga. Siguro po,
Kung talagang kilalang kilala mo naman yung tao, pero minsan kasi, di ba, kahit pamilya na nga eh. Kahit pamilya, kahit kamag-anak na, nagkakasira pa. Maging maingat na lang po talaga tayo. No? Maging maingat na lang po talaga tayo. At si Lord na ang bahala na kumatag po sa ating mga pangangailangan. No? So, yun lang mga kapatid. Ako, nahihiya ako kapag, alam mo yun, nahihiya kasi ako ay personal ko lang naman to. Sobrang nahihiya akong humingi kapag personal yung mga pangangailangan ko. Kasi, hindi ko alam, baka ako lang yun. No? Nahihiya akong humingi, ganyan. Unless, may talagang may paggagamitan ka at hindi naman sa'yo. Ganun. Like for example, pambili ng diaper, pambili ng gamot, pambili ng ganyan. Kasi dapat sa atin na yun eh. No? I mean, dapat sa atin na yun. Dapat pinaghahandaan mo yun. Pero syempre, sa hirap din ng talaga ng buhay, di mo rin masabi. May mga pangailangan talaga yung mga tao eh. Diba? Ay ako sa pinagkakatiwalaan ko lang po na lumapit. Pinapahiram ko ng walang tubo. Yun pa isa, mga kapatid. Kung pinagkakatiwalaan mo naman, at kung ikaw ay meron naman talagang ipapahiram, siguro po, pwede ka magpahiram ng walang tubo. Tapos, kailangan mag-usap talaga kayo kung kailan niya mababalik yun. Ganon. Ako po, madaming pinautang, di na ako binayaran. Nakasakit. Di ba po? Oo, sa hirap ng buhay ngayon, mahirap magtiwala eh. Basta paganahin ang discernment, no? Paganahin po ang discernment. Okay? Ako pas nagpahiram ng walang tubo, natakbuhan pa. Aray ko. 'Di ba? Ito sa totoo lang, totoo, real talk. Okay? Totoo 'yung sinabi ni Ate Candy. Maraming nasisirang relasyon dahil sa pera. Kahit best friend mo pa yan. Kahit kapamilya mo pa yan. Kaya ako, ang practice ko, hindi ako magpapahiram, magbibigay ako sa abot ng aking makakaya. At kapag ikaw naman, no, yung iba naman kasi napaka-ungrateful eh, no? Napaka-ungrateful. May mga tao na nangutang, hindi mo pinagyan, hindi mo napahiram. Pero nagbigay ka. For example, nagbigay ka ng mga 300. Minsan parang ungrateful pa eh. Ay, ito lang. Diba? Parang, ganon, parang, binibigay ko na nga sa'yo. Tapos ganyan pa. Kaya ang hirap, diba? Minsan gusto mong kotongan talaga eh. Napaka-ungrateful naman ng mga tao. Kapag may nagbigay sa'yo, abang magpasalamat ka. Kasi binigyan ka, hindi ka na nga pinautang, hindi ka na nga required ibalik yun eh. 'Di ba? So be grateful. Be grateful. Binigyan ka na nga. Oo, tapos pag kulang, parang ikaw pa yung may... Alam mo yun, pag kulang yung binigay mo, parang kasalanan ko. Ba't parang ako yung masama? Yung parang ganon. Hindi ko alam, baka maraming nakaka-relate sa akin. Tapos parang, lalo na yung mga nasa ibang bansa, akala nila, pag nasa ibang bansa ka, ATM ka. No? Akala nila madali ang buhay sa ibang bansa. Akala nyo ba ganun? Hindi po, sorry for the word, hindi po tinatae ang pera sa ibang bansa. Okay? Pinaghihirapan po iyan. Pinagtatrabawan po iyan. Kaya bawat sentimo, diba? Yung mga nasa ibang bansa, Diyos ko, kung alam lang nilang hirap ng pagtatrabaho sa ibang bansa, marirealize nila. Wag gastos ng gastos, wag waldas ng waldas. Hindi po withdrawhan ang mga kapamilyang nasa ibang bansa, di ba? Minsan kamustahin naman, di ba? Kamustahin naman natin bago manghingi. Di ba? Dugot pawis yan eh. Totoo eh. Pinagkukuskusan niya ng kubeta. Tama yun, di ba? Tapos, winawaldas lang dito sa Pinas. Ay, ano yun? Diba? Ako maiintindihan ako ng mga taong may kamag-anak sa ibang bansa. At lalo na yung mga nasa ibang bansa. Isa po sa mga
kinababagsak. Ako may kilala rin ako eh. Well, I have. Basta yun, kilala ako na tao. Ang tagal nung lalaki sa ibang bansa, sa Middle East, ang tagal niya. Nagpundar. Ang daming napundar sa Pilipinas. Ang daming napundar. Ang ganda ng bahay. At as in, daming mga, kumpleto na yung bahay. Alam niyo nangyari? Nalulong sa casino yung babae. Nalulong sa casino. So, lahat ng pinagpaguran at pinagpagalan ng lalaki sa ibang bansa, naubos. Nasayang. O ngayon, umuwi na lang yung lalaki dito. Ang maganda nga, nagsasama pa rin sila, di ba? Buo pa rin yung pamilya nila, pero mas pinili niyang pumunta dito sa Pilipinas para magabayan yung asawa niya. Pakahirap po nun, di ba? Sayang. Kung meron pang nagsusugal dito, gusto kong sabihin sa inyo, tigil nyo na yan. Walang mabuting maidudulot yan sa atin. Hindi tayo... Meron bang nanalo sa sugal? Diba? Meron bang nanalo sa sugal? Kasi ang nangyari dyan, nagpatalo ka lang, tapos nanalo ka ng malaki, parang bawi lang yun eh. Diba? Wala namang nanalo sa sugal eh. O nanalo ka ngayon, sa mga susunod, talo ka. Diba? Walang nanalo sa sugal. Walang At kung yayaman ka man sa sugal, tingnan mo, napakabilis lang. Easy money yan eh. Easy rin yung magpa-fly away. No? Easy lang din yan. Yung mga bagay na madali mong nakuha, madali lang din yung mawawala sa'yo. Totoo yan. No? Believe me. Believe me. Kaya wala talagang easy sa buhay na to. Mas maganda na pinaghirapan mo talaga, pinagtrabahuhan mo talaga. Okay? Hindi yung nasa ibang bansa yung mga mahal mo sa buhay, tapos dito, chill-chill ka, nagpapainom ka pa, nagpapaano ka pa, di ba? Pulutan ka pa. Sorry, bato-bato sa langit ang tamaan magpatama, mga tatamaan magbago. Hindi po ba? Tapos pagdating ng araw, wala. Sayang. Totoo po yan, nangyari po yan sa kapatid ko sa Saudi tapos na-depress. Maging matalino tayo. Buti na lang may devotion, no? Buti na lang may ganito na natuturuan kayo. Kahit papaano po ay napapaalalahanan tayo. Tigil mo na yan. May isabong pa ba ngayon? Tigil mo na yung isabong. Tigil mo na yung scatter. Tigilan mo na yung pagsusugal. Okay? Walang magandang madudulot yan sa buhay mo. Okay? Okay ba? Tigilan mo na. Isa pa? Isa pang paalala? Itigil mo na. Okay? Tigilan mo na. O yan, praise God! Si JR tumigil na daw 4 months. Praise God. God bless you, JR. Diba? Ang ganda ng devotion natin sa bawat araw. Kasi, alam niyo kung bakit? Kasi, totoong buhay to eh. Practical. Alam mo yon. As in, ang dami nating matututunan talaga sa bawat araw. Ang dami. Diba? Isipin mo, yung mga pinang-yoyosi mo, pinang-aalak mo, kung inipon mo yan, diba? May savings ka na ngayon. Isipin mo lang. Diba? Isipin mo lang yun. Yung mga bagay na ginugugol mo sa mali, ipunin mo, magkakaipon ka. Diba? Yung mga bisyo mo na yan, tigil mo na rin yan. Si JR, saan ba si JR? Saang life group si JR? Share ka, JR, kapag natapat na sa life group nyo. Oo, diba? Yan ang kalaban ng mga OFW eh, di ba? Yung mga naiiwan sa Pilipinas eh. Kay Kuya Danilo. Sige, malapit na kayo, Kuya Danilo. So wala muna tayong life group, wala muna tayong devotion mamayang gabi tsaka bukas.
So, baka Thursday na po tayo. So, Thursday naka-assign na kayo, Kuya Danilo. Okay, sa Thursday kayo naka-assign. Basta ipag-pray niyo ako bukas. Okay? Ipag-pray niyo ako bukas. Okay, so, yan. Praise God. Restitution. Grabe, ang haba na nun, ha? Point number 1 pa lang tayo. Okay. Wow, praise God. Kailan kayo nag-stop, Jamie Claire, na mag-yosi? Praise God. Opo, Ate Fel. Tawag ako sa'yo mamaya. Okay. Ano kaya meron bukas? Sabihin ko rin po sa inyo. Ayan. Last year. Praise God. Anong nagpa-decide sa inyo, Mami, Ate Jamie, na magtigil mag-yosi? Ano yung nag-ano sa inyo? Ano yung naging turning point ng buhay nyo? Ba't nyo tinigil mag-yosi? Yeah, thank you po, Ate Amsel. O ayun, si Luluch din, tinigil na rin 7 months. Oh, sino dito yung tumigil sa bisyo niya dahil napanood niya tong live stream na to at na-convict siya ng Lord? Meron ba? Yung mga tumigil sa pagbibisyo, tumigil sa pagsusugal, tumigil sa maling gawa dahil napanood niya at na-convict siya dito sa live stream. Oh, yan. Si J.K. Renz, tumigil na rin 4 months sa pag-inom ng alak. Praise God. Si Gladys, matagal nang nagbago. Amen. Ayan, si Ate Tess. Yan, praise God. Kasabay ng panonood dito. Doon mo tinigil. Wow. Si Ate Rochelle tumigil sa pagbabasa ng Wattpad. Yun. From Wattpad to devotion. Diba? O yan, si Ate Gracie, 1 month nang walang yosi vape. Praise God. Dahil sa divo natin, kahit na iisip kong bumalik, hindi ko na ulit sinubukan. Ako pas maling gawa. Wow. Hindi na umiinom, hindi na nagtotong eats, hindi na nagsisigarilyo. Tumigil na maghabol. Gusto ko yon, MC. Tumigil nang maghabol. Kasi minsan, di ba, ano rin yun, addiction din yun kapag masyado kang obsessed sa isang tao. Habol ka ng habol. Aray ko. Ako pass from Netflix to devotion. Oh, LJ ko na si Izel po nung na magkita kami. Kinuwento niya. Praise God. And ay palakpakan natin yung life group ng Pangasinan. Nagkita sila. Wow, nagkita sila sa Pangasinan. Praise God. Dati pas malakas ako mag-yosi tsaka mag-inom. So, naging Christian ako almost 7 years nag-stop. Amen. Uninstall ng Wattpad. Amen. Praise God. O, diba? Ang daming mga nabagong buhay. Hello po, Ate Jen. Blessed morning. Ate Jen, tawag ako sa iyo mamaya. I'll call you later. Hindi pa naman po. Number 1 pa lang. Pero, napakadaming mga, mga side topics na nabubuksan. Ang ganda nung topic ngayon na, siya, practical talaga. No? Practical talaga. Ako po, na-i-relay ko na po yung feelings din, let go and let God. Yun! Yan ang mga magagandang mga nasuko natin sa Lord, di ba? Yan. God bless, Ate Jen. God bless you and alam mo na yun. Okay. So mga kapatid, hindi lamang po basta restitution. Alam nyo po, kapag tayo ay nakagawa ng pagkakamali sa isang tao, sometimes it's not just enough, no? It's not just enough to say sorry. Sometimes, okay? Sometimes hindi enough yung salitang sorry lang. Okay? Sometimes, ang kailangan natin gawin, kung talagang nakasakit tayo at talagang nakadurog tayo ng puso ng iba, it is making things right when possible. Itama ang mga nagawa mong pagkakamali. Kasi sometimes you say sorry pero ginagawa mo pa rin. Like for example, okay? Like for example, may mag-asawa, tapos yung lalaki nag-cheat, so may kinasamang isang babae. Yung isang babae na yon, nag-sorry siya dun sa tunay na asawa. Sabi niya, sorry. Pero, hindi siya tumigil doon sa pagsama niya dun sa asawa ng isa. So, it's not enough
to say sorry na wala kang ginagawa. You are not making things right. So when you say sorry and when you apologize, you make things right. Patawad. Sige, simula sa araw na ito, hindi ko na muling kakausapin ng mister mo. Sayong-sayo na siya. Binabalik ko na siya sa'yo. Mga ganon, di ba? Hindi yung nag-sorry ka, pero tuloy pa rin kayo. So, you're not making things right. You're making things worse. Tama ba? So, kapag nag-sorry ka at nag-apologize ka, itama mo yung pagkakamali mo. Sabi ko nga po sa inyo lalo na po sa ibang bansa, usong-uso na single sila kahit may asawa na sila sa Pinas. At hindi kasalanan ng babae kasi ang pagpapakilala sa kanya ay single yung lalaki. Hanggang sa ma-in love na yung babae. Kasi sabi niya single siya. Yun pala, may pamilya na sa Pilipinas. Na-in love na yung babae. Diba? Na-in love na. Na-fall na siya. Napakasakit nun. Tapos malalaman niya may asawa pala. Tapos nag-sorry, nag-break daw, pero nag-reconcile ulit sila. Nasa Saudi po sila. Diba? Mali yun Mali yung nag-sorry ka tapos hindi mo tinama. Hindi tunay na yun na paghingi ng tawad. Sa barko din daw, uso yung ganun, di ba? So kapag humingi ka ng tawad, make sure na handa ka rin na itama yung pagkakamali mo. Huwag kang mag-sorry, tapos tutuloy mo pa rin yung pagkakamaling ginagawa mo. Di ba? So, sorry ka ba talaga? Parang, do you really feel sorry sa nagawa mo? O nagsasorry ka lang para malesen yung ginawa mo at pinagpapatuloy mo pa rin? Diba? You say sorry, you apologize, and you make things right when possible. O diba? Ate Analu, sobra yung mga ganun. Kaya huwag kayong feeling single kung may asawa na. Diba? Huwag feeling single. So, maging responsable tayo. Ito pa isa. Dagdag ko lang. Kapag may asawa ka na, huwag ka na masyadong magsasama sa iba. Kahit sabihin nyo mong walang ibig sabihin yun, pero syempre, sa mata ng ibang mga tao, alam nyo naman, di ba? Mag-iingat tayo. Huwag kang aangkas. Okay? Hello po, Mika ba? God bless you. Huwag kang aangkas. For example, may asawa ka na, may motor yung asawa mo, mag-aangkas siya ng ibang babae. Huwag ganun. Or ikaw naman babae, huwag kang aangkas sa iba. Kasi nagpapahiwatig kayo, nagbibigay kayo ng, I don't know hindi naman malisyoso yung tawag dun Pag-iingat. Pag-iingat po yung tawag dun. So, huwag kang sama ng sama, huwag kang magpapaangkas, etc. Yung mga ganun mga bagay. That's basic, mga kapatid. Diba? Lalo na ito pa isa. Kung alam mo may pinagseselosan ng asawa mo, huwag ka nang sama ng sama. Alam mo na nagseselos yung asawa mo, sama ka pa ng sama. Makulit ka ba? Parang gano'n. Sorry. Makulit ka ba? Nagseselos na kayo asawa mo Tapos sama ka pa ng sama. Di alam mo nagsasabi sa asawa mo, di wag ka na makipag-usap. Mag-set ka ng boundary, hindi masama yun. Sasabihin ng iba, magkatrabaho kami nagsasama talaga kami etc. Diba? Wag ka na mag-explain. Kasi nararamdaman na nga ng asawa mo Hindi ko na yung gumawa ng paraan para na wag nang magpatuloy. Kasi alam nyo sa totoo lang, ang kaaway, sobrang talino. Sobrang talino ng kaaway. As in, hindi mo namamalayan, unti-unti ka nahuhulog sa patibong niya. Yung akala mo, usap-usap nyo lang ng ka-office mo. Yung akala mo, usap-usap lang, text-text lang, hanggang magkakaroon na ng mga heart emoji, ingat ka, kumain ka na, etc. Ano mangyari? Hindi mo namamalayan, nahuhulog ka na. Nafa-fall out of love ka na sa asawa mo, at nafa-fall in love ka na doon sa kausap niya. Diba ang sarap batuhin ng remote ng aircon? Diba?
Ay, nako. Nakita lang ako remote ng aircon dito. Pero, yun lang. Tapos sabihin, hindi ko sinasadya. Totoo yan, di ba? Parang, hindi ko naman ginusto to. Hindi, ginusto mo kasi ilang beses na kitang sinabihan na itigil mo yung pakikipag-usap. Tinuloy mo pa rin. Ginusto mo yan. Di ba? Yung ganun eh. Ito. Gusto ko lang, hindi ko naman inaano yung mga puro babae lang, no? Pero, may mga babae ding mahina. Totoo naman. Pero ito, ang mga babae kasi very emotional. Okay? Totoo naman yun. Emotional talaga ang mga babae. Ang mga babae po ay nakukuha sila sa kung ano ang napapakinggan nila. Okay? Nakukuha ang loob ng mga babae sa kung ano ang napapakinggan nila. Ang mga lalaki naman, nakukuha sila sa kung ano ang nakikita nila. Okay? So, ganun po yun eh. So, kapag ang babae ay nakakapakinig ng magaganda, no, na mga, uy, ang ganda mo naman, uy, blooming ka today, o ganyan, unti-unting napapalagay yung loob nila. At ang mga lalaki naman, sa kung ano nakikita nila, kapag nakakita sila ng ganito, etc., bla, 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 magandang babae, sexing babae, yun, hanggang sa unti-unti, nagkakaroon ng, alam nyo na. So, real talk to. Okay? So, maging maingat ka. Ito lang naman eh, kung may asawa ka na, ano yan eh, nangako kayo eh, sa altar, di ba? Huwag kang magbuhay single. Yun lang yun naman yun. Kung may asawa ka na, huwag kang magbuhay single. Ayan. Diba? Yun lang naman yun eh. Ito, para sa lahat ng mga lalaki, 3 P lang yung tandaan nyo. Ito lang. May mga tatay ba dito? O kaya, mga asawang babae, share nyo sa mga asawa nyo lalaki. 3 P ang tandaan nyo. Kung ikaw ay kasal na, okay, if you are married, mga kapatid, kung ikaw ay kasal na, ito lang yung tandaan mo. Okay? 3 P. Number 1, kung ikaw ay lalaki, ang dapat mong gawin, number 1, is to provide for your family. Siyempre, provide. Bilang asawang lalaki, duty mo yan. Tungkulin mo yan na ikaw ang magpo-provide. You are the, main provider sa loob ng tahanan. Though, ang mga babae nagtatrabaho din yan. Siyempre, masipag din ang mga asawang babae. Pero, dapat talaga, lalaki ang provider. Okay? But sometimes, depende sa pag-uusap kasi meron tayong tinatawag na mga house husband na ang nangyari po ay babae ang nagtatrabaho. Pero, gumawa pa rin tayo ng paraan kung paano mo makapagpo-provide sa pangangailangan ng ating pong pamilya. But again, depende sa pag-uusap ng mag-asawa yan. Okay? Depende. But again, as lalaki, dapat talaga you are the main provider sa inyong family. Okay? At katuwang nyo ang inyong mga asawa. Pangalawa, ano yung una? Lagay nyo nga dyan, provider. Yan. Papag-uusapan nyo po yan. And I believe po, kapag lumapit ang mga asawang lalaki sa Panginoon at nanalangin talaga, nagpray talaga ng sobrang, Lord, bigyan mo ako. It is my desire to provide for my family. I believe God will honor that desire. Itas nyo si Lord. Okay? About dyan. So, sabihin natin, Lord, ikaw nang bahala sa akin. I want to be a good provider for my family. Diba? So, number 1, provider. Alam niyo, number 2, bilang tatay, you are the protector. Kayo po ang mag-iingat sa inyong pamilya. Okay? Kayo ang mag-iingat. Kung meron mang number 1 na kailangan mag-ingat sa pamilya, ikaw yun. Alam niyo po mahirap. Kapag ang lalaki ang nagloko, ang mga babae kaya pang tiisin yan eh. Diba? Magbibigay pa yan ng chance. Magbibigay pa yan ng pagkakataon eh. Diba? Maraming pagkakataon pa.
Pero, kapag babae na po ang sumuko sa relasyon, malaki ang chance na matapos na at mawasak na ang pamilya. Kaya ingatan mo yung asawa mong babae. Kasi pag yan bumitaw, mahirap. No? You are the protector of your family. Bilang tatay, bilang lalaki, bilang asawang lalaki, you are the protector. Kung meron mang unang mag-iingat sa pamilya mo, sa puso ng asawa mo, sa iyong mga anak, ikaw yun. Ikaw yun. Ikaw ang unang mag-iingat. Siyempre, iingatan mo hindi rin pamilya mo, yung puso rin ng asawa mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag alam mo na may pinagseselosan niyang asawa mo, ikaw din gumawa ng paraan para lumayo at hindi na magkaroon ng communication dun sa tao na yun. Kahit ano pang excuse mo, kahit sabihin mo pa na, hindi, katrabaho ko lang yan, hindi, ganito ko lang yan. Basta once na sinabihan ka ng asawa mo, huwag ka na makipagtalo. Iwait mo na lang. Kasi minsan, kaya ka sumusaway kasi gusto mo rin naman. Diba? Gusto mo rin naman eh. Kaya ka sumusaway eh. Pero kung mahal mo ang asawa mo, kung gusto mong ingatan ng pamilya nyo, ang puso niya, so yun. Ka-church lang daw. Diba? Respect. Respetuhin nyo yung isa't isa. Siyempre, respetuhin nyo yung isa't isa. Okay? So, ano yung pangalawa? Una, provider. Pangalawa, protector. Lagyan nyo protector. At ang pangatlo po, mga kapatid, okay, ay you are the priest of your family or in your family. So, you are the provider, protector, and the priest. Ang ibig sabihin ng priest, ikaw ang naglalapit. Hello po, Tita Eliza. Kamusta? I miss you, Tita. I message you, Ate Eliza. God bless you po. So, ikaw ang maglalapit ng pamilya mo sa Panginoon. Okay? Ikaw ang maglalapit. Kung meron man dapat din na unang mas lumalim sa Panginoon, dapat ikaw yung asawang lalaki. Kasi, alam nyo ba na kapag ang unang na-born again o nakakilala kay Lord ay lalaki, malaki po ang probability na madala niya ang kanyang buong pamilya sa church. Kapag ang unang nakakilala ay lalaki o asawang lalaki. So ngayon, bilang kayo naman, mga magulang, mga asawang babae, since kayo ang nandito, syempre, it is your duty rin to pray for your husband, for your partner. Na balang araw, sila ay makakilala rin sa ating Panginoon. And one day, your whole family will worship the Lord. Okay? So again, you are the provider. Kailangan tatlo yan. Provider, protector, and priest. Good morning po, Tita Eliza. God bless you. I miss you, Tita. Namiss ko si Tita Eliza. Amen. So, praise God. Totoo yan, Pas. Kasi lagi nagre-remind to attend church, lalo na kung wala siya sa tabi na. Tama. Okay. So, yun. Wow, Ate Cathy. Praise God. 1 year of praying, praise God. Umatin na asawa ko kahit di madalas. Amen. Ang mahalaga, nagpapatuloy. So, mga kapatid, parang halos kagaya lang din naman po kagabi. No, kapag tayo ay nakasakit ng atin pong kapwa, or if we wronged someone, so, admit mo. Okay? Admit it honestly. Ito yung mga dapat mong gawin. Okay? Kapag ikaw ay nakasakit ng kapwa mo, these are the 4 things you need to do. Number 1, admit it honestly. Pangalawa, take responsibility. Pangatlo, restore what you can. And 4, pursue reconciliation. Kapag alam mong ikaw ang nakasakit, grabe, number 1 point pa lang to, no? Kapag alam mo na ikaw ang dahilan kung bakit nagkagulo, kung ikaw ang dahilan ng sakit, ikaw ang mag-pursue ng reconciliation. Sorry for the word, huwag pong makapalang muka na ikaw na ang nakasakit, ikaw pa ang parang biktima. Okay?
kapag alam mong ikaw ang nakasakit, huwag kang magtapang-tapangan na parang ikaw ang inaalila o ikaw ang, parang ikaw yung biktima. 'Di ba? Huwag ganun. So, you pursue reconciliation, i-admit mo na ikaw ang nagkamali, no? Akuin mo yung responsibilidad. I-restore, kung hanggat kayang, i-restore. At i-pursue mo ang reconciliation na magkaroon ng kaayusan. Okay? Paano po pag ikaw parang ginantihan ka na rin? Paano ginantihan? So for example, nakagawa ka ng pagkakamali, tapos nagpo-pursue ka ng reconciliation, tapos parang ginantihan ka, ganun ba? So ipagpasa Diyos mo na lang ngayon, no? Kasi hindi matatapos yan eh. Hindi matatapos. Magagantihan lang kayo. Nasaktan mo siya, tapos ikaw sinasaktan ka na rin niya. Well, that's I think that's a consequence, no? Pero wala kang magagawa doon, no? Kung intentional niyang ginagawa sa iyo 'yon, siguro mas mabuti na lumayo ka na lang, no? Na ipag-pray mo sa Lord, isuko mo sa Lord. Sabi ko nga sa inyo may consequence lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Okay? Paano po yung kayo pa pero may karelasyon na pala pero deny siya? Naku, yun ang mahirap. So, ang ipag-pray mo sa Lord, i-expose siya. No? You pray to the Lord. Na Lord, i-expose mo po ang ginagawa niya. Kung talagang may ginagawa siya. And wag kang gagawa ng anumang hakbang na wala kang katunayan. Wala kang ebidensya. Kasi mahirap din po iyon. Yes. You will have peace kahit hindi tanggapin ang pagsusori. Tama. Ang mahalaga, ikaw, nagpatawad ka. Sabi dito, integrity is proven when you choose to correct what you have done. Ang ganda nito. Integrity is proven when you choose to correct what you have done, even when it cost you. Even when it cost you. Alam niyo, share ko lang meron ako nakita, kasi ito taga Bulacan ako. Tapos nagkaroon kami ng outing sa Subic. Nagkaroon kami ng outing. Alam nyo ba, nung nandun ako, may nakita akong churchmate umaten sa church. Nung nilapitan ko siya, syempre masaya ako nakita ko siya dun Pero nung nilapitan ko siya, medyo asiwa siya. Asiwa siya. Ako, bakit kaya? Tapos may nakita ako, may kasama siyang lalaki. And I don't know. No, hindi ko naman alam. And I cannot judge, no? Pero parang tinatago niya yung lalaki na yun na kasama niya. Tapos parang asiwa siya. Not the normal na, syempre pag magka-churchmate at nagkita kayo, 'di ba, sa isang lugar, parang, "Uy, kamusta? Ganito, ganyan." Pero during that time, sobrang awkward. And there's a lot of ways, no, na kaya tayong i-expose ng Lord. Hindi tayo makapagtago sa Kanya. Yes, naririnig po ng Panginoon ang mga hinaing natin sa Kanya. God listens, God hears, God sees. Friend ko po siya, tapos pinakilala ko siya sa boyfriend ko. Pag alis ko, hinalikan niya boyfriend ko. Tapos, what? Chef Pinay? Kung gano'n at harap-harapan nilang ginagawa sa'yo, I think that's an insult and that's a red flag. So you better talk to your boyfriend, your partner. Ba't gano'n po? Parang puro pasakit binibigyan niya sa buhay ko. Alam niyo, sa buhay po talaga puro pasakit No? Lahat tayo may mga problemang pinagdadaanan, lahat tayo may mga pasakit, mga challenges, even all these people here in this community. But you know what? We have this peace in our hearts. Kasi alam namin na kahit may mga problema, kabigatan, at mga suliranin, ay kasama natin ng Panginoon. And that gives us that assurance na the Lord is with me. I can do all things through Christ who gives me strength. So, yun. God bless po.
Marami ng beses ka nasaktan sa pag-ibig. Baka kasi binibigay mo sa maling tao. Bakit hindi mo ibigay sa Panginoon yung puso mo? No? Baka kasi binibigay mo sa maling tao eh. So, why not give your heart to Jesus? No? Why not give your heart to Jesus? Alam mo, kapag binigay mo yung puso mo sa Panginoon, kapag binigay mo yung puso mo sa Panginoon, hindi ka niya sasaktan. God will never betray you. Paano patawarin ang mga taong binetray tayo? Patawarin mo sila. Yun lang. Patawarin mo sila. Forgiveness is a choice. Ikaw ang magde-decision yan. No? I-release mo sila sa Lord through prayer. Lord, pinapalaya ko sila. Pinapatawad ko sila kahit masakit yung ginawa nila sa akin. Kasi po, the very first step para maghilom ka ay aminin sa sarili mo na nasaktan ka at mapatawad mo sila. Okay? Mapatawad mo sila. It's hard to forgive, but for your own peace of mind, okay? For your own welfare na rin, you forgive. Para sa'yo rin yan. Hindi para sa kanila. Ang pagpapatawad, mga kapatid, ay hindi para sa kanila, ha? Ang pagpapatawad ay para sa'yo. Para makalaya ka. Okay? Tama. Di ba, Ayame? I forgive and I accept everything, kaya mas gumagaan. Agree. Well, you better need to forgive yourself. Kahit mahirap. Even though it's hard, again, it's your choice. Pwede bang ipag-pray ko lang saglit lahat ng mga nahihirapan ngayon? Hallelujah. If you are that person, kagaya ni, sino ba to? Si Bini Marikit 007, no? Mga nasaktan sila, nahirapan sila. I would like to pray for you. Kung meron kayong mga problema sa relationship, sa asawa nyo, no? You have hurt, may mga unheard stories kayo, may mga sobrang lalim na sugat sa puso nyo. Alam nyo, walang ibang magpapahilom dyan kundi ang Panginoon. At walang ibang tutulong sa inyo kundi si Lord at ang sarili nyo. So, I would like to pray for you. I would like to offer ang panalangin po sa inyong lahat. Sige po, let us close our eyes. Let's bow down our head. If you are that person who are hurting right now, pwede bang ilagay mo ang iyong kanang kamay sa tapat ng iyong puso? Okay, I would like to pray for you. Hallelujah. Panginoon, nakikita mo ang puso ng mga taong ito. Nasaktan, niloko, nabigo sa pag-ibig, binetray, Panginoon, sinaktan, inabuso. Hindi ko alam kung anong sakit na meron ang puso nila. Hindi ko alam kung gaano kahirap yung pinagdadaanan nila ngayon. And maybe, Panginoon, it's really hard. Sobrang hirap, Lord, ng desisyon gagawin nila ngayon. Pero Lord, hayaan mo po na sa oras po na ito ay mangibabaw ang pagmamahal at pagpapatawad. It's not for them, for the other people, but it's for us. Hindi para sa mga naka-offend sa amin, kundi para sa amin. So, today, this very time, we choose to surrender, we choose to release, we choose to forgive those people who hurt us. Pinipili namin ngayong oras na ito na magpatawad. Kagaya ng ginawa mo sa krus nung ikaw ay nakapako sa krus. Sinabi mo, Father, forgive them for they not know what they are doing. And that's the same prayer, Lord. Panginoon, patawarin mo po sila. Kung nasaktan nila ako, o kung ako nakasakit sa kanila, patawarin mo ako. But this time, Lord, gusto ko pong magkaroon ng kapayapaan. This time, pinipili ko ang peace of mind. Pinipili ko ang peace of heart. Pinipili ko, Lord, na makalaya. Kaya sa oras na ito, I choose to forgive. I choose to love. I choose to move on. I choose to move forward, God. At sa iyong isipan, kung ikaw ay nakikinig ngayon, isipin mo na nakatayo sa harapan mo ngayon ang mga taong nakasakit sa iyo. Ang mga taong nag-betray sa iyo, ang asawa mong nakasakit sa iyo, nag-cheat sa iyo, nanloko sa iyo. Isipin mo nasa harapan mo sila. At sa oras na ito, sabihin mo sa kanya, pinapalaya na kita. Pinapatawad na kita.
at isinusuko na kita sa Panginoon. Ulitin mo, pinapalaya na kita, pinapatawad na kita, at sinusuko na kita sa Panginoon. Isa pang pagkakataon, sabihin mo, pinapalaya na kita, pinapatawad na kita, at sinusuko na kita sa Panginoon. Ngayon sa oras na ito, ako na lang magpe-pray. Panginoon, hawakan mo ang buhay ng mga taong ito. Nawa ito ang maging simula ng paglaya nila. Ito ang maging simula ng bagong buhay, bagong pagtahak nila sa mundong ito, O God, na mas magaan, mas mapayapa, Panginoon, mabiyayang buhay para sa kanilang lahat. Hindi na po nila dala-dala ang bigat ng kahapon, hindi na po sila bihag ng kahapon, hindi na po sila bilanggo ng nakaraan, Panginoon, pero ngayon sila ay bago na, Panginoon. They are new creation, the old has gone, the new has come. So, pwede bang sabayan mo ako sa panalangin ito? Sabihin mo lang, Panginoon, inaamin ko ang aking mga kasalanan at humihingi ako ng tawad sa iyo. Patawarin mo ako, Panginoon, sa aking pagkakasala, pagkukulang, kapabayaan. Linisin mo ako. Naniniwala ako na ikaw ay namatay sa krus para sa aking kaligtasan at tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Maghari ka sa buhay na ito ngayon at magpakailanman. Amen. So, yun. Praise God. Nawa ay sa pamamagitan ng panalangin iyon, kahit papaano, nagkaroon ka ng kalayaan. At mas gumaan ang nararamdaman mo ngayon. So God bless you. Today is your day 1 of a free life. No, you are free. You are free indeed. Whom the Son sets free is free indeed. Ikaw na pinalaya ng anak ay tunay, malaya ka. Tunay kang malaya. Malaya kang tunay. Amen. So, gamitin mo ang buhay na iyan. Okay? Gamitin mo ang buhay na iyan para sundin ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen. So, God bless you. Grabe, point number 1 pa lang talaga yun. Okay? Point number 1 pa lang yun. So, point number 2, mag-aalas 12 na. Point number 2, mga kapatid. This one. God calls us to be faithful even in what is entrusted to us. God calls us to be faithful even in what is entrusted to us. Sabi po sa Exodus chapter 22 verse 7, if anyone gives a neighbor silver or goods for safekeeping and they are stolen, the thief, if caught, must pay back double. So God emphasized accountability in entrusted things. May pinagkatiwala sa atin ang Panginoon. Pwedeng ito ay pera, pwedeng ito ay property, pwedeng ito ay responsibility. May mga bagay siyang pinagkatiwala sa atin and we are all steward. We are all steward. Lahat po tayo ay katiwala lamang ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay na meron ka, ang trabaho mo, ang lakas mo, ang buhay mo, ang pera mo, ari-arian mo, lahat yan, lahat ng mga tao na yan, steward lang tayo. Katiwala lang tayo ng Diyos. So whether it was money, property, or responsibility, mga kapatid, faithfulness matters. Napakahalaga na maging tapat tayo sa pinagkatiwala sa atin. Amen po ba? Kasi dito sabi dito kung binigyan ka ng neighbor mo sa Exodus 22 verse 7, kung binigyan ka ng neighbor mo ng silver or goods para ingatan mo, safe keep mo, at kapag yun ay nanakaw, for example, pinagkatiwalaan ka, so yung pinagkatiwala sa'yo nanakaw, anong gagawin mo? Okay? Yung thief, no? If caught, kung mahuhuli yun, must pay back double. So ikaw, anong gagawin mo? Bilang ikaw ay napagkatiwalaan, maaaring baka hindi mo naingatan. Okay? Maaaring hindi mo nabigyan ng atensyon at panahon ng bagay na iyon. Pero dahil pinagkatiwalaan ka, hahayaan mo ba na manakaw yung mga bagay na iyon? Sa atin din po, alam nyo kung ano mga pinagkatiwala sa atin ng Lord? Oras. Huwag mong ipanakaw sa kaawa yung oras mo. Opportunity, relationships, responsibilities, yung calling mo.
Alam niyo po, God is watching how we handle what is not even fully ours. Hindi naman sa atin yung oras natin eh. 'Di ba? Hindi naman sa atin tong buhay natin. Pero tinitingnan ng Panginoon paano natin i-handle ang mga bagay na ito kahit hindi sa atin. God is watching. At kapag humarap tayo sa Panginoon pagdating ng araw, anong sasabihin niya? Well done, my good and faithful servant. Well done, my good and faithful servant. Ikaw ay naging mabuti at tapat sa mga bagay na pinagkatiwala ko sa iyo. Ikaw ay naging tapat. Tapat ka ba sa pinagkatiwala ng Diyos sa iyo? Sa pamilya mo, sa trabaho mo, pag-aaral mo, pera mo, ari-arian mo, tapat ka ba? Sa mga life group na pinagkatiwala sa iyo, do you handle responsibilities with honesty? Ito po. Pwede ka bang pagkatiwalaan kahit walang nakakakita sa'yo? Pwede ba? Alam mo, sabihan lang kita. Sabi dyan, faithfulness in small things prepares you for greater things. Can I hear an amen? Faithfulness in small things prepares you for greater things. Kapag ikaw ay napagkatiwalaan sa maliliit na bagay, pagkakatiwalaan ka sa malaking bagay. Alam niyo po, bago ako mag-handle ng ganito kalaking community, libo-libo na tayo sa community, nagsimula po ako sa pag-handle ng church. And makikita niyo po dito yung mga kasamahan ko sa church. Nandyan sila na Carmela, nanonood sila ngayon, sila Ate Mary Rose, nandyan sila ngayon. No? At ako masasabi ko po na sa abot ng aking makakaya, ginawa ko po talagang tapat, no, na maglingkod sa Panginoon. Sa abot lang ng aking makakaya. Alam ko na marami pa akong mga kapabayaan, marami akong kasalanan, marami akong hindi nagawa pa. Pero alam mo yun, sa abot lang ng aking makakaya, Lord, I know I'm not perfect. I know I'm not a good leader. I'm not a perfect leader. But with the best I can, Lord, ginawa ko po na talagang mapaglingkuran po kayo sa church na yun. So, I started with ilang mga members lang, 20, 30 members sa church, hanggang naging 40, 50, dumami, 100 plus, 150. Praise God. At nung ako ay nag-resign bilang church coordinator, nandito ako ngayon sa harapan nyo. At hindi lamang sa isang barangay nagtuturo ng salita ng Diyos, kundi sa hundreds and thousands of people na nandito sa online world sa iba't ibang panig ng mundo. Kapag ikaw ay nakita ng Lord na tapat sa maliit, pagkakatiwalaan ka niya sa malalaking bagay. Be faithful to the Lord. Be faithful to the Lord. Kapag ikaw ay naging tapat sa maliit in small things. Amen. Salamat po, Nay Carmela. Well, God is preparing you for greater things. Alam niyo yung greater things? Dakilang mga bagay na kayang iparanas sa atin ng Lord. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Basta may maabot tayong mga tao, dadalhin tayo ng Diyos doon. God is preparing us for greater things. Amen. Hindi ka pang small time lang. Hindi ka tinatago lang. No? You are destined to do great things. You are destined to do great things. Calling mo. Ang calling mo ay dakila. Ang calling mo ay malaki. Amen? Hindi ito basta-basta. Alam mo, your calling will shake nations. Your calling will shake nations.
global, pang buong mundo ang impact na ginagawa at hinihahanda sa iyo ng Panginoon. Hindi tayo basta nandito lang, mga kapatid, para makinig. Gusto nating magkaroon ng impact sa buong mundo. Mas happy talaga ako sa iyo ngayon kasi mas malaki ang pinagkatiwala sa iyo ng Lord and you never refuse. Amen po. Salamat din. Si Nay Carmela is one of talagang very support sa calling ng Lord sa buhay ko. From church until now that I am here dito, no? Support, very supportive. And I praise God for those people who support my journey all the way. Salamat po sa inyo. I can't thank God enough for your life, sa inyong mga buhay, kasi isang malaking factor po kayo kung ba't ako nagpapatuloy, no? Because of you guys, for all your prayers, all your support. Salamat po. Yan. Kilala niyo kung sino kayo. Ate Fel, sobrang solid. Ate Jen, Mami Jean, lahat, Ate Analo, lahat po kayo. Everyone, all of you guys. Hindi ko kayo maisa-isa eh. Hindi ko kayo maisa-isa, pero God knows who you are. And again, I can't thank God enough because talagang nagbigay siya ng mga tao na susuporta sa gawaing ito. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo bago to sa akin di ba, Kuya Danilo? Bago to sa akin. Lahat to bago. Pero nung sinisimulan ko na, grabe. Grabe ang paglagong ginagawa. Hearing your testimonies, knowing your stories sa buhay niyo po, di ba? Grabe. Grabe talaga. At ngayon, ilang hundreds of people ang nababago ni Lord. Umaati na sa church, nagbabasa na ng Bible, nagpe-pray na. Di ba po, sa tulong may mga life group leaders na tayo. Kaya maraming salamat. Salamat sa lahat ng mga nanatili para kay Lord. Tayo ay isang pamilya dito. Amen? One big happy family. Salamat. Yeah, I love you all din po. Sobra. So, sabi dito, what you do. No, what you do. Salamat, Mary Jane. What you do with what is entrusted to you reveals who you truly are. Ang ganda nito. Pinagtatanggal kita sa mga dinakaunawa sa iyo na kasi yun din pinaunawan ng Lord sa akin para sa iyo. Salamat, Nay Carmela. I appreciate you. Well, people will talk about anything they want to say. Hindi nila maiintindihan kung bakit ito yung calling na pinili natin. Pero God knows our hearts. God knows. Marami talaga magtataka. Ba't yan pinili mo? Bakit TikTok yung pinili mo? Diba? May mga ganun talaga. Yeah, may mga nag-iisip ng ganun. Bakit pinili mo yung TikTok over the church, etc., etc.? Because you guys are real people. You guys are sheep without shepherd. And because of this live stream, tayo ay nakakilala sa ating great shepherd who is Jesus. People will not understand that. Maybe some of them will not understand. Kasi isipin lang nila, ay, kaya mo pinili yung TikTok dahil ganito, ganyan, etc. May nakukuha ka, may pera, etc. Blah, 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 blah. Like what? But, talaga ba? Talaga ba na may pera dito sa TikTok? Ganyan. Pwede pang Shopee, pwede pang Lazada, pwede pang TikTok Shop, ganyan. May plano si Lord talaga kung bakit dito sa TikTok. Yan. People will not understand, but those people who support you and who pray for you, for sure they will understand. Kahit sa church, after na service, ang mga tao nagchichismisan. This is for His greater glory and God knows your heart. Totoo. So, kaya salamat sa Lord, di ba? Dahil may ganitong klaseng platform. Salamat sa Lord. So kung anong pinagkatiwala sa iyo ng Lord,
people are laughing and mocking, it's okay, but God's called, amen, and we will obey. Kung anong pinagkatiwala sa'yo ng Lord, be faithful to that. Kasi, kung paano ka naging tapat sa pinagkatiwala sa'yo ng Lord, that will reveal who you truly are. That will reveal who you truly are. Ako nga po sabi ko napakasimple lang naman ang buhay ko 'Di ba? Sobrang simple lang. As much as I can, I want to serve God. Yun lang, gusto ko mag-serve sa Lord. Gusto kong magamit yung buhay ko sa Lord. Kaya kahit nawala na ako sa church, still, I am serving the Lord here in this ministry. I am still serving God hanggang sa abot ng aking makakaya. At nagpapasalamat ako sa Lord kasi hindi naman ako natigil maglingkod Nung nawala ako sa church, hindi ako natigil maglingkod. Patuloy pa rin to di ba? Patuloy pa rin naman tayo. Lumago tayo. Amen. Oo, di ba? Alam niyo naman yun, may income sa TikTok. 100 pesos per live. 200 pesos. Ay. Sobrang open book kasi ako sa inyong lahat Open book. Mas napalawak pa nga po ang nasakop ng ministry. Amen. Amen. God pleaser tayo, not people pleaser. So, let them. Ulitin ko lang yon. Let them. Yes, Bini Marikit, kaya kang patawarin ni Lord. Mahal ka ni Lord. Amen. Totoo. Totoo, Lord. Hayaan nyo na lang sila mag-isip kung ano yung gusto nilang isipin. Basta tayo. Meron, wala. Hindi naman yun yung goal natin Masaya tayo. Sabi nga ni Paul naranasan niya magutom, naranasan niya mabusog, naranasan niya may matutulugan, marami siyang naranasan sa buhay. Diba? Sanay tayo dyan. Meron o wala. Sanay tayo dyan. Ang Diyos ang bubuhay sa atin. Salamat, Mami Jean. Number 3 and the last. Ito na. Naku, 12:00 na. Basta makapag-serve lang po tayo ng maayos. Ito. Salamat, Ate LG Amor. Amen po. Yeah, masakit yon, pero kung alam mo namang hindi totoo yung mga sinasabi nila, parang ganon. Parang, okay, I will not be affected. Kung anong sinasabi nyo, ako, mananatili akong ganito. More blessings from God pa nga po ang nare-receive kasi word of God is priceless. Amen. Amen. God has a special heart for the vulnerable. For the vulnerable. Exodus 22. Oo nga, Bini Marikit. Kanina mo pa tinatanong yan. Sabi niya, mapapatawad po ba ako? Yes. O, ulitin ko sa'yo. Yes. Mapapatawad ka nila. Mapapatawad ka ng Diyos. Amen. Okay, paniwalaan mo yun. Okay, mapapatawad ka nila. Okay, kaya kang patawarin ni Lord. At kung hindi ka man nila mapatawad, patawarin ka ni Lord. Kasi mas mahalaga mapatawad ka ni Lord. Kay Lord, lumapit ka lang sa Kanya, mag-pray ka lang, hingi ka ng sorry. Aminin mo lahat ng mga kasalanan mo. Go. Nakikinig siya. Okay? Nakikinig siya. Exodus 22, verses 21 to 22. Sabi dito, do not mistreat or oppress a foreigner. Do not mistreat or oppress a foreigner. Do not take advantage of the widow or the fatherless. Oh, sabi ni Kat, ba't po nawala na kayo sa church? Hindi po ako nawala sa church. Nagpatuloy po ako, nasa JIL pa rin po ako. I am still part of the church. Member ng church. Do not mistreat or oppress a foreigner. Do not take advantage of the widow or the fatherless. Alam niyo po, nagbigay ng strong warning si Lord about po sa pagtrato sa mga vulnerable. At sino ba yung mga vulnerable dito? Yung mga orphans,
yung mga widows, yan, mga fatherless. No? Kasi bakit? Yung mga tao na to, Exodus 22, 21 to 22. Exodus chapter 22 verses 21 to 22. Bakit po? Kasi itong mga widow na ito, itong mga orphans or fatherless na ito, kadalasan sila yung mga taong walang boses. Sila yung kadalasan na walang nagpoprotekta sa kanila. Wala silang kapangyarihan. Pero sinabi ni Lord dito, God Himself, siya ang magiging defender nila. At inire-reveal nito ang puso ng Diyos. God pays special attention to how we treat those who cannot defend themselves. Amen? Ang Diyos ang mag-iingat. Ang Diyos po ang magiging defender nila, tagapagtanggol nila ng mga orphans, ng mga widows. So maging intentional po tayo, mga kapatid. Maging mabuti tayo sa mga mahihina. Tumulong tayo sa mga nangangailangan. No? Nag-stand up tayo sa mga na-overlook na tao. At i-practice natin ng daily compassion araw-araw. Ipakita po natin the way we treat the vulnerable, ang pag-ibig ng ating pong Panginoon. So God bless sa lahat ng mga ulila na dito, sa lahat ng mga widow na po dito. May God bless you po. Meron kayong special place sa puso ng Panginoon. May special place siya para sa inyo. And always remember that God is your defender. God is your defender. Siya ang ama nyo ngayon sa langit. Wala na kayong parents, pero si Lord ang magiging tagapagtanggol nyo. Siya ang magiging ama nyo. Siya ang magiging magulang nyo. Amen. So for our conclusion po, mga kapatid, yan, at least nasa conclusion na tayo. Nawa ay marami tayong natutunan ngayong umaga. Tanghali na pala, hapon na ito. So, number 1 po, true repentance includes restoration. Bini Marikit, join kayo ng mga group chats natin, ha? Lahat kayo na nandito, mag-join kayo ng group chat. So, true repentance includes restoration. God watches how you handle responsibility. And number 3, compassion reflects God's heart. Yan yung 3. Sa lahat po ng mga gusto mag-join ng group chat, yan, isasend po sa inyo. Hello, CK! Kakayanin mo sa tulong ni Lord. Okay? At nandito ang community para gumabay din sa'yo. Okay? So, CK, God bless you. Lahat ng mga tao na nandito, may favor ako sa inyo. No? Lalo na may mga pinagdadaanan kayo sa buhay, i-follow nyo muna tong account na to. Okay lang ba? Sige, follow nyo muna tong account na to para every time na nagla-live ako araw-araw, ay makita nyo tong lumalabas. So, I want you guys to follow this account kung hindi pa kayo naka-follow. And then, the next step, go to FB. Go to FB. Okay? Tapos, hanapin nyo itong heart-to-heart. Itong heart-to-heart na nasa taas. Heart-to-heart. Yung heart-to-heart na yan. Search nyo yan sa FB, tapos mag-message kayo hanggang maka-join kayo ng group chat. Bigyan nyo kami ng 1 linggo para turuan kayo. Bigyan nyo kami ng 1 linggo para maiparamdam sa inyo na merong ganitong klaseng community na may pakialam sa inyo. Na merong ganitong klaseng community na nagmamahal sa mga tao na parang they feel lost, they feel empty, they struggle, wala nang pag-asa sa buhay. So, I want you guys to go. Sige po. Okay? Follow nyo tong account na to. Araw-araw tayo nagla-live stream. Okay? Araw-araw. Unless meron akong ibang schedule. Pero, I want you guys to follow this account. Go to FB. Follow and message the account heart to heart. Okay? Tapos, mag-join kayo ng online live group. Okay? I want you guys to be blessed.
Go, Glenn. Sama ka dito, Glenn. Yan, sama ka dito. Ayan, nandiyan. May mga tao dito na magaling mag-alaga. Yan sila. Yung mga life group leaders natin. Sila Mami Analu, Mami Jing. Kahit kumonta kayo sa kanila, kahit na hindi kayo magkaka-life group mga kapatid, go. Message nyo po ang mga kapatid natin dito. Kasi po, dito sa community, safe space, walang judgment. Lahat kami imperfect, but we have a perfect God. And nagsasama-sama kami dito to deepen our relationship with God until the rapture of the church. Yan. So go. Join kayo. Okay? So join kayo lahat. Okay. So nandito ang community, nandito ang life group natin, life group leaders natin. So yes, magpapalakasan tayo dito. Okay? Yan, nandyan sila. Nandyan lahat. Ako ay nagtuturo lang. Ako ay nagbibigay ng encouragement. Pero itong mga taong to, may mga tao dyan magaling talagang mag-alaga. So, welcome na welcome po kayo. Okay. Iyak tawa tayo dito. Amen. So, yun po ang ating conclusion, mga kapatid, for our devotion and for our final words, mga kapatid. Integrity is not built in public moments. It is built in private decisions. Okay, so again, integrity is not built in public moments. It is built in private decisions. God bless you, Dre. Amen. So live with integrity, not for recognition, but for alignment with God. Nawa po tayo ay mabuhay ng may integridad at ang ating buhay ay naka-align sa nais ng ating Panginoon. Always remember, ang disenyo ng Diyos sa ating lahat, tayong lahat ay mapunta sa buhay na walang hanggan sa langit. Yon ang atin pong goal sa mundong ito. Na tayong lahat ay sama-sama sa buhay na walang hanggan, sa paraiso kasama ang Diyos. Amen? So be faithful to God. Live with integrity. Ipalakpakan natin si Lord. Praise God! God be the glory. Sige po, tayo ay mag-pray before we end our live stream. Salamat sa lahat ng mga bagong pasok. Salamat sa lahat ng mga new followers. Kung hindi pa kayo naka-follow dito, follow nyo na to. CK, God bless you, CK. Yung kanina nakita ko, nag-strike lang sa akin yung ano niya. God bless you. So I want you guys to just follow this account. Go to Heart FB page, message, and then follow. And then join our group chats. Okay? So, praise the Lord po. To God be the glory sa katagumpayan ng atin pong devotion ngayong araw na ito. Again, wala tayong devotion mamayang gabi and tomorrow. I want you guys to please isama nyo ako sa prayer tomorrow. I have something to do tomorrow. And please include me in prayer. Simulan nyo po pagkagising nyo hanggang tanghali, hanggang hapon, isama nyo ako sa prayers. Okay? For that process na gagawin ko po. So please include me in your prayers. Okay? I will update you guys. I will update you sa ating mga group chat. Okay? Kung ano mga mangyayari sa akin. I'll let you know. Okay? Yes po. Tomorrow po. Wala po. Okay? So, salamat, Ate Jen. Salamat. Thank you po. Pray muna po tayo. Grabe. Napakabuti ni Lord sa ating buhay. Salamat, Mami Jing. Salamat. Hallelujah. Praise God. God is good. All the time. And all the time, God is so good. Sobrang buti ni Lord. Kahit saan tayo dalhin ng Panginoon, tuloy ang misyon, humayo at ipahayag, ipangaral ang mabuting balita ng Ebanghelyo. Purihin ng Panginoon. Let's close our eyes. Let's bow down our head. Let us all pray. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa isang napakagandang katuruan na amin po napag-aralan ngayong araw na ito patungkol sa integridad. Tinuturuan mo po kami na mabubuhay, Panginoon, nang naaayon sa kalooban mo. At bawat araw, bawat desisyon na aming gagawin, Panginoon, we will always consider, Panginoon, hallelujah, na mabuhay po kami na
na may integridad dahil nalalaman mo at nakikita mo ang lahat, Panginoon. Allow us to be faithful to you in season and out of season, O God. May nakakakita man po o wala, Panginoon. Maglilingkod kami sa iyo ng buong katapatan. Ng buong katapatan. In Jesus' name. Huwag mo pong pabayaan ng iyong mga anak na nanonood sa lugar po na ito. Panginoon, maging mabuting katiwala mo kami in Jesus' name. Ng time, ng resources, ng relationship, ng opportunities, lahat ng ito. And teach us to handle, Lord, everything with care, wisdom, and accountability. Hayaan mo, Panginoon, ang buhay ng bawat isang nandito ay magbigay ng pinakamataas na kaluguran sa iyo. Shape us, ang community na ito, ang miyembro ng community na ito, shape us, Lord, shape us into people of integrity. Allow us to reflect you, Lord, your image for your purpose alone. We surrender our hearts, our actions, our lives to you. We surrender everything, lahat ng mga mangyayari, buong araw na ito ngayon hanggang bukas, everything, Lord God. Lahat ito ay mangyari nang naaayon sa kalooban mo lang at magbigay ng pinakamataas na karangalan sa iyong pangalan. Salamat, dakilang Diyos, pinagkakatiwala ko po sa iyo ang buhay ng aking mga kapatid. Patuloy po kayong gumawa ng himala at pagpapala sa buhay ng bawat isa. Palayain mo ang mga tao na kinukulong ng kaaway sa kasinungalingan. Pagalingin mo ang mga taong may sakit at karamdaman, mga taong nakaratay sa banig ng sakit at karamdaman. Let your healing flow, O God. Let there be peace, Lord, sa aming mga isipan. Tanggalin mo ang anxiety and depression, Lord. Ang trauma, ang stress, Lord. Ang pag-overthink, Lord. And let there be financial breakthrough, Lord. I-provide mo lahat ng pangangailangan namin sa bawat araw. Let there be restoration and reconciliation in every family, in every relationship, Lord. Samahan mo po kaming lahat, Panginoon, sa buong araw na ito. Salamat sa pagpapaalala that integrity and faithfulness matters to you, not only in public, but in the hidden areas of our lives. Thank you. We will always choose you. We will always choose to love, to forgive, and to surrender. Set your people free. Set your people free in the name of Jesus. Panginoon, tanggapin mo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng malakas na Amen. Amen and Amen. Purihin po ang atin pong Panginoon.